Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Diyos marhay na pagkaaga po. Good morning mga ka-Aleko. Welcome po sa panibagong episode or talagang masasabi tang bagong ining episode kan Aleconect or ining programa kan Albay Electric Cooperative. Dahil po ngunyan or this time, magkakasama-sama tayo po lahat dito sa Radyo Pilipinas Albay. So for the rest of the months, digdi na po nindo kami madadangog sa programang ini as we impart to you ang samuya pong manlain-lain na mga programa at serbisyo for our member consumer owners or MCOs dito po sa probinsya ng Albay. So once again, good morning po sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, dahil po live na live po tayo ngayon sa Facebook page ng Radyo Pilipinas and naka-live din po ito sa Facebook page ng ating kooperatiba, ang Albay Electric Cooperative, sa pamamagitan po ng aming official Facebook page, Albay Electric Cooperative, INC. So yan po we welcome all the listeners and sama-sama po ulit tayo for 1 hour, 1 hour na episode ng ating Aleconect program. So for the year 2025, this will be the pilot episode ng programang ito, and in the coming months, marami pa po tayong matututunan about sa Albay Electric Cooperative at ang mga programa para po sa inyo, sa inyong mga listeners, sa inyong mga audience natin sa programang ito. So, ako po ang Public Information Officer ng Albay Electric Cooperative. Ako po si Ange Galero, and ako po ang makakasama ninyo all throughout the conduct of the programs ng Aleconect dito po again sa Radyo Pilipinas.
So, kumusta po kamo, no, ha? First time na mo niyan magdadarangugan sa Radyo Ginaray for this year. And I'm very much excited to import to you. Dakul po sa ito yung mga programa for this year. And hopefully, kaiba may po kamo, mga kaalego, sa manlain-lain ng mga aktibidad na ito. So, without much further ado, ano, sabi ko nga ni, dakulon kitang programa for the year 2025. And may sarong kitang programang ipapamidbid sa indungo niya na aldaw na ini. Aldaw nin Marso 6, 2025, maaaraman ta po ang saro sa mga pinagkakaabalahan or pinaghahandaan kanal by Electric Cooperative na programa. Ini pong pigaapod tang photovoltaic mainstreaming solar home system or PVM SHS. Sa mga masunod na daw, baka mailing nindo, no, lalo na sa mga harayong lugar dyan. Kumusta po sa mga taga-Rapu-Rapu, sa mga remote areas na pong nagdadarangog ganyan kang Radyo Pilipinas. Baka sa mga masunod na daw, mga masunod na semana, mag-irilingan po kita dyan para po sa IEC campaign kay ning programang ini. So, para po mas mapasabot na po sa publiko, lalo na po sa mga nagdadaralan o nag-iiriling kayo sa tuyong Facebook Live, igwa po ako rin pikimbitara na duwang guest to be with me on the pilot episode sa Radyo Pilipinas. Sarong pong Pogi, sarong magayon. Syempre, magayon ang programa, dapat ang guest na magayon and Pogi man, di ba? So, ang sarot sa mga guest na niyan is the Chief of the Corplan Division, si Engineer Emmanuel Maniacob, and sarot po siya sa namamayungon niya, o siyang namamayungon niyan kan komitiba para po digdi sa programang Solar Home System, digdi po sa Albay Electric Cooperative. And siguro po the past few months, the past few days, pero po rin naiiling siguro sa mga nakaliiswing programa kang Aleconnect, ansaro sa mga magagayon sa Albay Electric Cooperative, and never ko po ining pinagsawaan kaibahan ang sa programa digdig. Makakaibahan ta po ngunyan ang magayon nun, pinakamagayon na Chief kang Member Services Division, MSD Chief Ma'am Joanna Kendi Apostol, to be with us today para po ipasabot sa Indo ang manangod sa PVM SHS. So yan mga kalego, no, magdarangog po kamo dahil dakol po kitang mauukudan for today's video. Digdi sa programang Aleconnect. And once again, good morning po, Engineer Manny. Good morning, Ange. Good morning, Ma'am Candy. Good morning, Ange. Di ba sabi ko sa inyo, Magsasawan. magayon, nas po ano. Pero libre. Sa bagay, alas 10 hanggang alas 11 pang programa tangko dyan sa Radyo Pilipinas. Taon doon, libre ako kining lunch. So, kumusta po, Sir Manny and Ma'am Candy? Okay naman, Ange, of course. Kaya po maging okay. Kasi pag okay ka, okay din ang madedeliver mong trabaho para sa yung mga How about you, Sir Manny? Kumusta ang buhay-buhay? Very okay pa rin tayo kasi nandito naman tayo para magbigay ng serbisyo sa ating mga ka-Aleco. Sa mga, meron tayong bagong programa na i-introduce sa inyo, which will be discussed po within the day. Apo. So, hindi ko na siguro papatagalin pa, Ma'am Candy, Sir Manny, kasi we have a lot of listeners ngayon and may mga audience din tayo kasi naka-live tayo sa Facebook ng Aleco and Radyo Pilipinas. Kanina, nabanggit ko po patungkol po dito sa PVM SHS. So, ano po itong photovoltaic mainstreaming solar home system ito? So, ang photovoltaic mainstreaming or solar home system or simply called po SHS PVM is a subsidy program from the National Electrification Administration. Ito po ay isang provision of electricity sa mga dispersed households kung saan, Ange, ang pagtaon ng kuryente ay physically or technically unviable na for extension. So, through a standalone solar home system, nagkakaigwa po kita or nakakatao kita energization or kuryente sa mga households na ini. Pag sinabi ta po, Sir Manny, Ma'am Candy, na technically unviable para po sa kaaraman ka sa tuya mga member consumers, ano po ang buot sabihon kayo? Technically unviable, it means po na ang linya kang Aleco, di na siya na aabot, di na siya na ang pagkonstruir kang mga linya ta, dahol ng mga kaulangan, maagi po ining kabubuldan, maagi ki ma river crossing. So, medyo
medyo difficile po siyang abutin linya talaga sa pag-install pa lang kasi yun yan, yung distance, then yung terrain. Mm. So, yan po yung mga maiko-consider diyan para masabing unviable. So, kumbaga, mga akala ko, remote area, so Remote. mga, dai mo basta-basta maaabot, kumbaga. Yes, oo. So siguro Ange kung ano, ang magayon na representation kan ining mga bapa ta. Mhm. Kung ining mga bapa naging under the Barangay Power Association sinda, meaning parang saro din sinda sa mga remote areas, mas lalo pa ining mga solar home system beneficiaries sa ining mga locations kang mga households dito. Which Mm. is day na nga nila. Day na Yes. nga din naabot Dahil kang na talaga bapa. maabot. Kasi Yes. kung i-extend pa itong line na hali sa bapa, magiging very low voltage na siya. Yes. So, yun po yung pan din. So, technically, mababa na yung voltahe. So, pagdating doon sa bahay nung recipient natin, baka hindi na rin makapagpaikot ng electric fan. Mm. So, ganun yung sistema, ganun yung magiging effect pag masyado ng malayo sa linya talaga. So, with this, mga kaaleko, suyaraon po dyan sa mga hararayong barangay na hararayong lugar. Bako lang po dito sa mainland, igwa pa sa mga isla. Di po ko mawawaran pag-asa dahil sa paagi po kayo ng programang PVM, SHS, makaka-experience sin kang kuryenteng supply halik kang aleko. So, mas maray siguro mga kaaleko, maaraman ta, ano pa yung mga criteria na dapat sunodon or pigpapautob manawid po dito sa PVMS, SHS. So for the criteria, Ange, igwa kitang apat. Not itong sinabi ta kasubago na sa distribution lines, physically or technically unviable na for Mm. line extension. Panduwa, dapat si households dispersed po siya and wala siyang access sa grid. So, Okay. ibig sabihin, disconnected siya from the network kang Mm. Albay Electric Cooperative. Pantulo, si mga areas po na sa Albay Electric Cooperative po, pigihiling niya na dai siya feasible kaaganan ti connection for the next 5 years. And pang-apat, lastly, ito pong mga areas na kasabay sa naaprubaran na local total electrification roadmap kan Albay Electric Cooperative Incorporated. So, by now, Ange, actually, we have already identified Mhm. barangays or some CTOs po na pasok po sa mga criteria na ini. So, ibig sabihin mga kaleko, we have 4 criteria, sabi nga ni Ma'am Candy. Bako, ibig sabihin na igwa kita ng programang ini, basta-basta tang mailalatag ini sa tuyang mga kaaleko or mga albayano. But as an electric cooperative, may ipa-follow din po kami kung sisay po sa mga pwedeng masakupan or makinabang kining programang ini. And Ma'am Candy, Sir Manny, na-mention nindo ka sa bago, igwa na ka mong pre-identified na mga areas, lugar, baka pwede ta po maihiras sa publiko nga niya. So, ang Member Services Division, Ange, sa tuyang opisina, through the Barangay Power Association section, kita po ang nangenot sa paghanap kan mga beneficiaries. So, as of now, iga po kita ki-identify na 800 859. or 859 na 859. siya. So latest po, ang most recent number is 859 beneficiaries. So this is only out of 1,000 na allocation po ang National Electrification Administration. So kung nadadangog niyo po ini and you think na sa area mo or sa mga nabanggit na kasubagong criteria ay pasok man po, dahil po kamo magduwa-duwang magraniligdi sa Albay Electric Cooperative Incorporated or sa pinakaharaning ASCO or sa tuyang mga Aleco Service and Collection Offices. So ano ini Sir Manny nga ni tabi ng mga barangay na na-identify ka? Mm. Ang primarily ang nainot pa po diyang na-identify is yung areas natin sa Rapu-Rapu kasi sila yung talagang wala doon sa main grid. And then dahil sa yun, yung sunod-sunod na bagyo, yung iba doon hindi na na-restore yung power. So, number one na naging beneficiary namin dyan is yung Ginanayan Island doon sa Barangay Galicia. Magayon nandyan baga Sir Manny. Yes, oo. Big So, we hope na through these solar homes, makapag serbisyo si Aleco, matawantang liwanag ang sa indang mga kaharungan pag banggi. And then, it will boost siguro yung kung may mga tourist din na pupunta doon. So, at least meron ilaw sa gabi.
And then, actually, hindi lang sa ilaw siya, pwede din siya gamitin on other purpose. Like sa umaga, pwede kang, kung meron kang TV na maliit lang, yung kaya Mm. lang nung system natin, kaya niyang paandarin, which is na-design naman talaga yung solar home kit na ito para doon sa load na yan. Pero in moderation pa rin paggamit kasi solar yan. Mm. Although may battery, pag anything na sobrang gamit, baka mamaya sa gabi wala kang ilaw. So, ganun po yung design niya. Then, we hope na maging successful yung ating project na to para po mabigyan natin ng ah, power yung mga nasa malalayong lugar natin. So, aside from doon sa island, yung main island ng Galicia, sa mainland, doon sa Batan Island, meron din several households din na beneficiaries nito. So, actually, ayun, Barangay Galicia pa din. Then sa Rapu-Rapu Island, meron din dalawang barangays, which yung Pagkulbon and Malubago. So, isa din sila sa recipient. And then, dito naman sa, ayan, sa Maanito, dito sa mainland, meron din tayo sa Maanito. And then, we have identified also areas in Tabaco, dyan sa Barangay Buhian. And then, kahapon, we have talk with the barangay, yung sa Bapa din doon. Hopefully, makapag-provide, makatulong din tayo doon sa Magapo. So, ayan, marami din tayo doon na mga consumers na willing to be connected sa ganitong sistema. Then sa parting third district, meron din tayo doon sa Kadawag kasi ever since wala talaga silang power. And then Barangay San Antonio sa UWAS din. So, yan po yung initially mga beneficiaries natin. Pero we are still accepting kung may mga interested pa rin po. Kasi this project is not para lang dito sa 1,000. Pag na pag na kompleto natin ito and then napalago, so we will extend to other areas pa rin. So, mailing tanong, ko, bako lang siya concentrated sa sarong munisipyo na Ma'am Candy, Sir Manny. Kasi as Sir Manny mentioned a while ago, nakalibot po yun sa Area 1, 2, and 3, kang probinsya kan Albay, Rapu-Rapu, Manito, we have Tabaco, and Uwas. So, ang hapot, sabi nga ni Kasubago, igwa ka na kitang initial na 859 Yes, na as of beneficiary. yesterday. May nag-chat po sa tuyangon yan. Paano nga po, Ma'am Ange, pag muya ko man maging beneficiary, pero wala ako dyan sa mga lugar na na-identify nito. Well, sabi ta nga ni Kasubago Ange, nagtao kita or pinaarang ta sa inda so criteria para maging beneficiary ka ining solar PV mainstreaming or PVM SHS. So, kung sa assessment na po, laog man kita duman sa apat na criteria, siguro ang siyang pinakamagayon na gibuhon. So, kasi di man pwedeng solo siyang Oo. household. So, it has to have a group of households, dispersed households, tangani po na maging beneficiary digdi. So, siguro ang pinakamagayon na gibuhon is makipag-coordinate po sa indong barangay council through your barangay chairman. Tangani po na maipaabot digdi sa Albay Electric Cooperative Incorporated ang intention nindo na magkaigwa or maging beneficiary kaining SHS, PVM SHS. Mm. So, ito nga ni ano, nasa 859 na po and bukas po ang opisina Kanaleco para po sa mga muya or interesado na maging parte kay ining programang ini. And di man po kamo dapat mag-edit may mga tao kung ma-explicar sa indo Yes. kung ano sa mga proseso, mga requisitos na dapat nindong agihan bago talaga formalmente magamit ninda po, ma'am and sir. Ining sa tuyong pig-upload na PVM SHS. Pero bago po, may nabasa ako sa Facebook Live na may nag-comment naman, ano nga ining pigtataram nindong solar home system na ini, paano talaga siya, may unit ba siyang gagamiton or may ano ba, paano ba ang paggamit kay ini? So, Miss Ange, yung solar home system na ini, na i-install ta sa mga kaharungan na beneficiaries natin is composed kay several components. Mhm.
Siyempre, number one, meron siyang solar panel. So, ikaw siyang 50-watt solar panel para duman po siya ang mag-gather kang sunlight. Then, from the solar panel, papasok po siya doon sa controller. Yung controller na po yun, nandoon na din yung battery, which will be charged yung galing doon sa solar panel is charged na yung battery. Then, from that unit, doon sa unit na yon, doon din ikakabit yung ilaw natin. So, meron tayong 4 na ilaw na kasama sa kit na ito. Then, meron ding USB port wherein pwede kang mag-connect ng inyong charger para sa cellphone, charger ng kung meron kang FM radio, which actually pala meron siyang kasamang, itong kit na ito may kasamang libreng FM radio, tapos merong flashlight na charger, pwede siyang i-charge through USB. So, yun po yung composition ng ating solar home system. So, i-install po yan sa bawat bahay. Then, may kaukulang fee. So, hindi po siya totally libre. Although libre yung ating sunlight, meron po tayong minimal fee na bali i-kolekta doon sa mga gumagamit ng solar home kits. Kasi para po doon sa maintenance. Anytime or kung nagkataon na yung solar panel mo na nasira, which is mahal ang solar panel. So, with this program, i-replace po siya yung panel na yun. Ang gagamitin na po yung fan na yung binabayad natin. So, yun, para po may continuity kasi baka mamaya kung yung binigay lang natin yung project, pag nasira yung panel, wala na. So, ito, may continuity. Kaya meron tayong minimal fee na kunin sa kanila para po yan doon sa mga pang-replace na mga parts. Kung pundi yung ilaw, so ipagpalit lang natin yung ilaw na pundi, ibigay lang sa amin. Then, we will replace din po nung ilaw din para may magamit pa rin siya. Then, kahit yung pinaka-inverter niya, yung pinaka-unit nung controller, kung masira din po yun, kaya natin palitan through the collection nun po sa mga payments na. Pero Sir Manny, tauhan taning doon, na ining solar home system, actually po, since subsidy ini, free po iyan. So, system mismo. So, itong, unit. So anyway, before kita mag-proceed duman sa pigururo ng tangfita, siyempre, ang mga paradangod ko niyan, medyo interesado na kayo may babayadan pala na, pero para maihiras ko din po sa inyo mga kalago, we are very fortunate enough ng mga nakalisi sa semana, nagpasiring po kami sa NEA sa Quezon City. Personalmente nailing-ining SHS unit and daw asadit siya, talagang magayon siya, Ma'am Candy, Engineer Manny. Kasi, kumbaga, compact na siya. All in one, kumbaga, sabi nga ni kang nakaurog naman si Engineer Richard Flores, gabos na mga kaipuhanan mo sa sarong aldaw, lalo na yung ilaw, yaw na duman mismo sa component na ito. And para po, dahil ka mo masyadong mangalas, ipapahiling mi po, ang ginibuming, kumbaga, diit na uron-uron ni Engineer Richard Flores, duman sa NEA, manungod po, di sa unit kang SHS. And maugmahon nga nita, igwa talaga siya, Sir Manny. And Ma'am Kending, radyo, may flashlight ka pa. Tapos kung 5 ang cellphone po sa harong nindo, pwedeng kayang-kayang itsak-sak gabos ta 5 po ang cable kay to. 5, sabay-sabay. Sabay-sabay, pwede da. So, may iPhone ka dyan. Sabay-sabay, may iPhone, may Samsung, may Vivo, sabay-sabay. Oh, sabay-sabay. Kahit tablet, kayang i-charge. Kaya. Anyway, ma'am, ito, magayon talaga po ining SHS. And kami po, bilang parte na Albay Electric Cooperative, excited po kami na mabisita ka mo, maipahiling sa indos mga units. Kasi para po ini sa gabos, kumbaga, para sa gabos na mga kaipuhan pa kana kuryente or kang ilaw. And ma'am, habang naghiras ako kang impormasyon manungod naman sa pagbisita mi sa NEA, may nag-comment na naman sa tuyang live. Ano ining processing fee? May definite na ba kita?
Manually day. Okay. So, yung processing fee, Ange, na nabanggit na kasubago, well, it's still subject to deliberation, further deliberation. And of course, i-approve pa po iyan kan sa tuyang Aleco Board of Directors. So, ini kasi, Ange, kung naramduman mo, nagkaigwa kita ni benchmarking session with the Davao del Sur Electric Cooperative. So, sinda, nahiras man ninda sa tuya, na ini so mga, kasi kitaan siyang tigsusundan tana is yung best practices ng Dasoreco, ito pong Davao del Sur Electric Cooperative, since, kumbaga na champion na ninda ining aspetong ini sa pag-provide ng solar home system. So, kumbaga, ini ang tiglulook up ta na mga proseso ninda. And of course, ano naman ito, in line man ini po sa mga mandato kang National Electrification Administration sa pagtao po kaining solar home system. So, ang Aleco po, kita, actually, nagkaigwa po kita kaining, nag-establish kita ng solar business unit. Ang Aleco SBU, kung saan po si Engineer Manny Jacob ang samuyang chairman para dyan. So, si SBU Ange, si Ange actually parte man po ang SBU bilang secretariat. So, kita ang mag-endorse sa tuyang sa tuyang consultant, si Acting General Manager Engineer Wilfredo Obuxi, and pasisiring po iyan sa Aleco Board of Directors. So, data ko na siguro, Ange, i-mention specific kasi baka mag-expect sila. But we can only assure you that it's very minimal. So, sa Dasoreco, if I can remember it right, it's 500 or 700 pesos lang. Actually, 750 sa kanila. Oh, 750. Pero sa atin siguro hindi naman Yes, gano'n hindi kataas kasi siya aabot ng gano'n. ang goal natin is makapagserbisyo tayo doon sa Yes. pati doon sa mga talagang nasa yung minimal lang yung kanilang kinikita. So, ang goal natin is pati sila maka-enjoy din ng ating ng benefits ng pagkakaroon ng kuryente. Actually, when we learned about it po na 750 pesos supig to charge kang Dasoreco sa Inda, ang initial thought ni Tulos is dapat mababa sa tuya. Mas mababa Yes, sa oo. to. Kasi inot na enot, pilot ta ini. So Oo. gusto ta, mas dakol ang maengganyo na magkaigwan ni Arog kainita. Actually po, sa naging challenge kan Aleco, especially po kami sa Member Services Division sa paghanap ng mga beneficiaries, is itong pag-iisip kan mga tao na mahal, Ange. Parang nag-iisip na, baka mahal niyan, Ayun. gari mas makakatipid kami kung kuryente mismo. So, ito ang saro sa mga paagita, tangali po na mas maengganyo. So, definitely, we will be only imposing very minimal fee. So, kaya-kaya sana po nindo sa sarong sa one time. And it's one time payment po para ano. And ang plano tapa is itong processing fee na yon is Maging na siya. Actually, load na siya for 1 month. Load na siya for 1 month and then yung 50 pesos, yung membership fee. one time lang yung 50 pesos. Mm. Pero then after that, yung doon na tayo sa bali Monthly. meron tayong scheme na daily siya or monthly. So kung yung nandun sa island natin, ang in-estimate namin, ang monthly niyan is nasa 222 per month or pumapatak lang siyang 7 pesos and 40 centavos per day. So we have learned na sa mga islands, ang problema doon is pag magpapa-charge ka pala ng cellphone mo, every time magpapa-charge ka, it would cost you may 10 pesos or 20 pesos nga daw sa iba. So imagine kung magpapa-charge ka ng cellphone araw-araw at the cost ng 10 pesos, so 300 na yun in 1 month. And then, yun, cellphone lang. What about kung meron ka pang ilaw na ipapa-charge mo? So, magiging 20 pesos ka per day. So, lalabas sa 600 pesos yung binabayaran mo. But with the solar home system na to, so meron ka ng ilaw, hindi ka na papacharge, and yung cellphone mo, kahit ilang cellphone, kaya mo i-charge dito sa unit na ito. At ang cost nito is, nandun ka lang sa 7 pesos and 40 centavos per day. So, makakatulong ito doon sa talagang very minimal din yung kanilang kita sa araw-araw. So, may other scheme din po. Kung hindi kaya yung 1 month, pwede rin po tayo magpa-load ng up to 15 days.
So 15 days is nasa kwan lang yan, nasa 100. Kung 222 per month sa 15 days, nasa 111 pesos pesos lang siya for 15 days. So, pero later on, tignan din natin baka kung meron pang per day talaga na charging. So, later on, ikupa natin to. Pag kukunin namin yung feedback ng ating mga consumer later on, so para mapabuti natin yung serbisyo. So imagine, Ange, 7 pesos katumbas na nakisarong chichirya, gawa ka ng kuryente, di ba? Oo. Mas mahal pa nga yung Mas Yossi minsan eh. Mahal pa minsan ng chichirya. Yes. Sabi nga nung yung kasama nating isa, nung nagma-marketing daw sila nitong solar. So, ang sabi niya doon, yung may mga nag-Yossi, magkano Yossi? May parang 8 pesos, may 12 10 na ngayon pesos. So, ilang Yossi isang araw? So, ito, katumbas ng ganon, lesser pa pala. So, you can enjoy na may ilaw ka sa gabi, nakakapag-charge ka. And balikan ta lang, Sir Manny, so rate po kapag abot digdi sa load. Tama ba, Sir Manny, na this is also same as in yung regular na connection sa Tuya, this is also being regulated by the Energy Yes, oo. Regulatory Commission. Hindi man po invento lang ang charging po Kenny. Yes. Nakabase lang po kita sa existing na approved ni Energy Regulatory Commission, which is ito pong rate na ito na 222 per month. So, doon po ang basehan mo. So, ini po ang pag-implement na rates kang ibang mga co-op na igwa na kayo ng solar home system. In fact, si Davao del Sur, may igwa siya nasa around mga 11,000 ng beneficiaries ng solar. So, ganun po sila karami. Tayo, nagsisimula pa lang. So, meron tayong mga around 1,000 po for now. So, yung actually, yung daily na makakolekta na or yung monthly na binabayad sa atin is later on, pwede rin natin ito i-program din para sa expansion. So, kung meron pang mga kung tayo mga kasama dito sa Albay na gusto magpailaw through solar, so bibili ng through the Aleco Solar Business Unit, bibili ng other units para mai-provide po doon sa mga nangangailangan pa. So, this is a continuous program na in-envision ni Aleco na makatulong talaga sa ating mga kababayan na nasa malalayong lugar. Sa mga kahapotan, siguro ka mga nagdadamog sa tuya, Ma'am Candy and Engineer Manny, paano mananggad malaog sulod duman sa SHS unit nagagamiton ta para dili sa programang ini? Ayan na. So, since igo po nga ni kita ki unit, that unit also comes with araw kayo ni Angeline Sadit kay ATM card. So, ayan, tiga-ampod na RFID. So, iyan na card na iyan, syempre itatago niyo po iyan. Sendo yan. Iingatan po nindo iyan. May number man yan, no? Kung wala po iyan, di ka makakaload. So, ang sarong sitio or sarong barangay po na beneficiary ta kang SHS, igwa man iyan, Ange, ki loading station. Or may mga vending agent. Vending. Mga agent po para duman. So siguro may saro or duwa, depende po sa locations. And duman po kamo marani para magbayad, as in duman po kamo loloadan through your RFID card. So, i-share ta din, Sir Manny. Ayan. Salit lang po siya. Well, actually, ako Garo personally, ATM lang. Garo ATM lang. hindi ko pa siya nakikita. Siguro si Naan. Pero ako, babantayan ko sa ATM. Garo ka man lang na kung nakaka-saud ka sa mga malls. Ikaw ba po sinadya na so garo device device siya na ikaw kang card, ikukan mo siya doon. Kung sa credit card, pixel swipe siya. Yes. Itong ining sa solar, ikukan siya. Iduduon mo lang ining card duman sa unit na ito, maloload na siya. Actually, Ma'am Candy, kang nagtuman kami ni Miss Tres sa Manila, pig demo sa mga ni Engineer Flores iyan. Talagang na-amaze man kami pag doon dulo sa unit, tapos nag-charge na siya diretso. So, ang mangyayari kayo after na mapaloadan nila, pag abot nila sa harong, so unit nila kang solar home system, itong control box na ito, dadalhin mo so card mo, iduduon mo man duman sa unit. Igwan duman portion na igwang igwa siyang label na duman mo iduduon para po mag-activate so
So unit, and then ma-load kung ano man, kung peramisor ni load mo, ma-load naman sa unit. Kasi once na maubos po sa load, mapalsok po siya. Oo, may indicator din pala siya na maglaro kumpira na lang na percent. Maiiling man po kang sa tuyang mga kaleko. Hmm. Mamomonitor din so usage ninda kang solar power kumbaga. Actually, may ibang skill kung paano mag-load. Yung iba, itong garo, so nababakal ta ba dati na prepaid card, may number ka, idadial mo pa. Sabi mi, garo medyo pan man yan sa mga mga end users ta kasi nakulong pagpipinduton. Samantalang itong card na lang ito, iduduon mo lang, okay na. So wala na masyadong bako na siya technical masyado na dapat dapat kang sundon na para And makapag-load lang. siguro, Sir Manny, mahapot ang mga kaaleko ta. So, since nabanggit na grabe ka-importante pa itong card na ito. So, paano nga yan pag nawara ni? Mahapot yan. Siyempre, Sir Manny, may mga lugar nga. Nadagitan po kami ni mga pinag na Ari po kang ginanayan. So, most probably, baka ikakaagtas. So, baka ang mahanap ng vending agent, yaon pa sa ibong na isla kang Galicia. Tayo din kita duman. So, mabangka. Ingat, So, possibility po, yung mga Fertility Cruise event na dayman ko ta, nagbinusukan sa tuyang beneficiaryo. Pero, pag kaya nangyari, ang first naman ay, ang first spare kaining RFID card, itatao man po yan sa inyong libre. Siyempre po, data nga ang dapat na goal is data pagwara. Data pagwara. Yes. Kasi magiging hassle din po sa inyo ang pag-provide. Karang aldaw ka mo mawawaran ki power. Mhm. So, as much as possible na ang ingatan pa din po ito. So, Siring san agong mo, ingatan mong kumbaga, sige, kaya niyo yan. So, yes, so pag-ingat po. Oo. Ngayon, aramta na sa components, aramta na kung paano mag-load ka ini. Ngunyan, once po, alimbawa, ako, Ma'am Candice, Engineer Manny, naging beneficiary ka ni, may obligasyon ba ako sa EC or may obligasyon din bang EC sa end user ka ni? Well, syempre, inuton ta. So, since kamo po, upon your application or upon your recognition as a beneficiary of this SHS, nag-member man po kamo sa ALECO. Ibig sabihin, saro kamong miyembros konsumidores tag sa dirigan kooperatiba, ang pinaka-enot na mga susundon mong obligasyon sa kooperatiba, iyo po ang mga nakapaloob sa satuyang ALECO Constitution and Bylaws. So, ibig sabihin, bound kamo kan mga obligasyon, bound din kamo kang mga rights bilang sarong member consumer owner kan Albay Electric Cooperative Incorporated. So, ibig sabihin, pag nagkakaroon tayo ng yung election for AGMA, Board of Directors, district. AGMA, kasabay na din sila. Yes po, Sir Manny, kasi considered sila as member consumer owner kan kooperatiba. However, bako, as to the supply of electricity, bako po suhali sa grid or bako so regular connection, kundi digdingani po sa tuyang SHS. And panduwa naman po na, of course, mga obligasyon nindo is alagaan itong unit na ito. Yes. Enot na enot, dahil po kamo pwede magbasang, maghiro, kan sa mo yung mga linya na ikakabit dyan, kan sa mga installers. Panduwa, dahil po nindo yan pwedeng hiroon. Kasi actually, yung original unit na itatao sa tuya, kumaga, it's well protected. Magayo na siya. Pero sa tuya, for extra protection lang, tigpo-propose na baga Sir Manny na magkaigwanin yung tampering na yung parang sticker to prevent it from being tampered. So, yan po. Ano ang mangyayari kapag ginibo nindo ining mga aktong ini? Pinakiaraman nindo ang unit, pinabakal din sinananit ang unit, o ano pa man po na pwedeng gibuhon nindo na idapat o karapat-dapat. Siyempre po, ang gigibuhon kan Albay Electric Cooperative, ipo-pull out ko yan sa indong unit. And panduwa, pwede din po nindong kahampangon ang mga charges or kung ano pa man po ang mga pwedeng mga penalidad na itatao po sa indong Albay Electric Cooperative Incorporated. Pero siguro po mabubuot ba sa tuyang mga kababayan? Di man po nila kikibuhan yan. Oo naman. Siyempre, yan po ang expectation ta Sir Manny. Kasi haloy nindong mo yang magkakuryente. So, since natawan ki oportunidad na magkaigwa, maging beneficiaryo kang
subsidiyang ini, karapat dapat lang po siguro na taonan taning pag-iingat na maray. Ingatan mo bago Ingatan mawala. mo. Naging ano no, naging love story no. Valentine's pa ba? medyo delete. Ingatan mo ang kababaihan. Fire prevention. Kaya pala. So yan no, talagang once po kamo naging beneficiaryo kay ning programang ini, gigibuhon taman po ang partita para mapakatamanan ini. And of course, matabangan taman in return ng Albay Electric Cooperative. Sabi mo nga ni ma'am, kumbaga bound ka na sa Constitution and bylaws kan Aleco. So technically, member consumer ka na. You have to perform as well your obligations and contracts. yung obligations mo nindo as a member consumer, miyembros konsumidor kana sa tuya pong programa. So, ito na pag-urulan ta na po bako man po napag-urulan ta na po so mga basic na dapat ang maaraman manungod po digdi sa programang ini. Pero baka po may minailing pa sana no, baka may nagpupuon-puon pa sana maghiling magdangog sa tuyang programa. Ma'am Candy, Sir Manny, baka po pwede tang maihiras. Ano man ang advantages kan sarong programang PVM SHS? Ano, Miss Kenny? Wala na, sir. Ikaw ba? Anyway, ini pong PVM SHS which is called the photovoltaic module solar home system. So PVM HSS in short. Ang benepisyo po kani lalo na po duman sa mga lugar na hararayo, wala na siyang kung mapatakod pa siyang kuryente using yung usual yung magpa-drop wire ka. So it would cost you siguro itong hararayo na talaga din na maabot. So mga 10 kilometro ka na doon sa linya. So very kuan na siya, unviable na mag-drop wire ka pa kasi low voltage lang ang din maabot sa Then costly itong wire na babakalan mo kasi naman sa harong mo. So design po ini para sa mga araw ka ito. And then itong sa islands natin na yun, walang access sa grid talaga. So with the solar home system, pwede kang magkaroon kuryente, pwede kang igawang ilaw, pwede kang ilaw, and then close din para doon sa pag-charge ng inyong cellphone, pag-charge ng tablet, or ano. Kung igawa kang mini TV na 12 volts na LED, so pwede kang makapag-hiling-hiling TV na. So maski yaong ka duman sa remote area, yaong ka sa taas kang bulod. Oo. So Kung muya mo magturo tampo naman kalas kang bulod pwede mo. Pero sir, Manny, baka tiga-expect nito sa mga 60 inches na TV. Ngayon, Siyempre, hindi po ito. so limited Yes. na kwan. Salit-salit sana po yan. May sample din na pinakita sa inyo sa Quezon. No? And aside from that, Sir Manny, siyempre makakatabang kita sa kapalibutan. Yes, oo. Kasi kay puhanta ang kwan talaga, ang ilaw, kuryente is parang isa na sa basic need talaga. Kasi kung may mga aki kita nag-ieskwela, so dipisil sa aki ang mag-adal na madiklom. So with the solar, iwa kitang available na na ilaw para di man mahirapan sa tuyong maaki para mag-adal. So saro yan sa magiging very good effect or nitong project na to. Then ano pa ba with yung affordability, so kaya po siyang i-afford. And then may flexibility din sa kung paano ka magbakal load or ano, pera lang i-load mo. So bako siya kung sa relasyon bako siya masyadong demanding. Sabi ko na po sendo, ano pa yun programang connect, like kadit na programang pag-ibig. And of course, ano sa mga main goal ta, and at the same time, advantage din po kayo ng programa, ma-attain ta po. So, kumbaga haloy na din na target kaneya na 100% total electrification. Yes, oo. So, kaya nga din po actually na nagkaigwa kay Arcane Project kasi nahiling kang sa tuwing national government na ang pagpailaw is medyo di pa kayang isundo talaga doon sa pinakasulok-sulukan kang Pilipinas. So,
with the help ng solar home. So, kaya tanang pailawan maski itong nasa isla talaga. At least temporarily, Mm. habang naghahalat. Kasi ang programang ini is may kasunod din po ini. Later on, kung dakol na po kamo duman sa lugar na ito, halimbawa itong sa mga Ararayo, ito sa mga nasa Kabubuldan, may available na linya sa baba. So, pag-aadalan din po yan kang Aleco na malinyahan man po giraray ki itong hali sa grid kasi ito ang mas dakulang capacity. So, iuman din po ang pag-i-aim ni Aleco later on. So, kaso, kung araw kayo itong gibunta, kakaipuan takan ki dakulang pondo. So, ang paghanap ng pondo, medyo haloy-haloy. Tapos, ang proseso kung igawa ka ng pondo, ang proseso ng pagpa-bidding, then itong pag-construct. So, it would take you 5 years. 5 years para at least 5 years. Paano yan? Kompleto na yan. Pero Sir Manny, itago mo naman yan ng ATM mo. Dahil sa Baka i-swipe. Siguro ba tayo yung ano eh? Siguro, Angie, dagdag ko din, siguro nagdadahog sa mga kababayan to dyan sa Rapu-Rapu Albay, nabanggit po sa mga beneficiaries, ang nabanggitan sa Nais Ginanayan, tapos Galicia, portion of Galicia. Pagkulbon, Yes, Pagkulbon at Malubago. Malubago. Tapos Baka, mayroon pa isa Liguan. Liguan, okay. Ka- Baka, Kahapon lang. baka nag-iisip po sa mga kababayan to dyan sa Barangay Buhatan, Rapu-Rapu Albay na na-neglect na sinda. Well, actually po, gusto rin man ko ta ka mong isabay for this habang naghahalat kang talagang direct connection. Pero, ang good news po sa Indo is kasabay na po kamo sa beneficiaries under the total electrification. Locally funded total electrification plan. Yes. So, LFP-TP, which is actually nagpaluwas na ang Aleco nagpaluwas na invitation to be para duman sa mga gusto mag-bid para po sa construction kang linya na. Kakaigwa na kitang linya from ano ba yung barangay before Galicia? Before Buhatan? Gaba? Buhatan. Gaba. From Gaba, Gaba. ma-install po kitang linya dyan, Gaba, maaging Buhatan, and then diretso din po sa Galicia. Yes. So, di ko mo ma-dishearten. Baka iwalo rin to si Cap. Tabata, nagdigdi po ito sa mo personalmente. Nakiulay ko ta. Pero, yun na nga ni po. We have consulted the National Electrification Administration, and yun, we have heard na hindi na po siya pwedeng ilaog digdi sa solar home system because magkakaigwa ng redundancy kasi nga ni po subsidiya po baga ini. So, mientras po na mahiling nindong nakabitanan duman, nag-iilaw-ilaw na sa Ginanayan sa Galicia, relax lang po kamo dyan sa Barangay Buhatan. Definitely po, makakaabot sa Indo ang kuryente. Nasa proseso ka ng Yes. procurement. So, several months, kakaigwa na din dyan. Kung magpupuo na ang construction kaya yan. So, ito po ang mga kaleko, no? So, grabe pang assurance sa ito, lalo na sa mga taga-Rapo-Rapo. Dahil po kung magadit. Kasi gabos po, tatauan ng serbisyo kang kuryente kan Albay Electric Cooperative. Pero, ang saro sa mga kaputan ngo niyan, bilikanta lang po Sir Manny and Mama Candy. Ito pong manungod sa loading system. Paano po kung sa area, kung hain duman mapaload, warang internet, pwede pa rin po ba makapagpa-load? Yes, pwede siyang magpa-load pa rin. Kasi itong vendor natin, yung may hawak ka itong parang post siya, yung kung saan ka maglo-load. Ang gigibon po kayo ito after na, halimbawa, madali na siyang maubos, pwede siyang magpa-load giraray. Pero through Aleco, sa mga ASCO so pinakamalapit na ASCO. Or igwa din kaming, kung kayan, through the business unit ni Aleco, igwa kaming roving na empleyado talaga kang Aleco na maikot para po mag-load duman sa mga unit na ito, sa mga vendors. So, yun. Duman po talaga mapaduman itong actually binabayaran niyo para din po sa add-on services na araw po kayo ito. Opo. Maintenance. Maintenance para din suporta din sa mga vendors natin para at least pag mapaload ka mo harani na within the barangay. Kasi kung ang loading ta nasa mainland, so magastos kang pirang ribo para magpasiring sa mainland, mapaload ka ki 100. So impractical. Lugi, no? So yun nga, idadarami na duman sa kung kaya doon within the barangay itong mga loading stations para convenient na din sa tuyong mga kababayan. Opo.
May dit nakaabutan kita no Sir Manny, Ma'am Candy. Kasi sa regular connections ta, so digdi mismo sa mga areas na ayaon mismo on grid na pigapo, di ba? Igo kita nin mga house wiring. Ngunyan, ining digdi sa SHS na ini, may house wiring bang included digdi? In house wiring in the sense na may wire siya na Oo. kasiring sa Correct, ilaw yes. siyempre. Oh. So, itong apat na ilaw na ito, may wire siya na yun, itutuklot sa tuyang may maduman ng mga electrician, matakod ka itutuklot sa inyo ikakaag itong mga ilaw na ito in particular. Tapos ikuan po siya, aayuson naman po, medyo i-staple man sa wire para di siya nagsasamok sa sendong kaharungan. So, kaya po igwa kami yung mga electricians din po na yun, mga qualified electricians din po para install ka itong solar home system. So, once po, In fact, may kwan nga, may i-conduct na training eh, para po sa mga ma-install ka yan. Iba po kaming maabot na training para dyan. pero this week ito na Sir Manny. Iba Yes. kitang training para Thursday, naman sa Friday. mga installer, mga electrician, pati din yung sa barangay, kung may barangay electrician, kasabay din po siya sa iti-training para at least within the area, may igwa kang available na electrician para maghiling kang unit kung may problema. So, iti-train po yan. And then, iti-training din po itong sumaload kung paano mag-load. Tapos, yun, yung mga Aleco employees din, yung mga lineman natin and meter readers, para kung within the area sila, pwede na nilang tignan yung unit. Ini po supigapod ta Sir Manny, Ma'am Candy na community-based technicians ba? Community-based technicians para po doon sa mga electrician na within the community. Barangay electrician po ba? And So, actually po, ngunyan daw no, Marso 6, 2025, ang ngunyan ang first day kan training and hanggang sagod din po sa Marso 7 sa aga po. So talagang side by side, sinabay mi po ining programa ini para maipaaram sa mga albayanos ining programa. Now, aram na po ang mga components sa alos gabos na pong mga kinaaraman digdi sa SHS na ini. Any tips po, Ma'am Candy, Sir Manny, sa pag-maintain and sa paggamit kay ining units sa mga yung mga units na itatao to pagamit sa mga beneficiaries. syempre po ay ining solar kita is electronics po ini. So, data siya pagpauranan. Syempre, dapat nasa lugar siya na maparipuhan o ano. Kasi anything na electronic, pag nadumog, mararaw siya. So, yan, nagde-deteriorate. Yes. Panduwa, Sir Manny. Siring man kang tao. Kapag Oh, oh, so dapat data po siya i-overload. Yeah. overload. May overload yun. Tricycle pala. Hindi, So yun po. Serious tamang experience. tamang paggamit. So, Di nyo mapagsarabay sa bayan oo. ko. Halimbawa, igwa kang ikabit na yan, mga 5 TV. So, Overwhelmed. No, susunod po yan. Madali yung sila mabus. Maubos tulo sa battery na. Yes. So, kwanta din po, i-limita din po duman sa mga loads na kaya lang niyang i-pan. May isa rong hapot, electric fan So, 12 volts sa electric fan, medyo pan siya. Anything na igwang motor po, ang konsumo po kan is mataas. So, pwede niyang i-drain ang battery mo na makaskas. So, kung ito bagang mga electric fan nasa dito sa mga portable, mga cute na electric fan. Pwede naman yun i-charge. Pero yung as to i-directa mo ikaag itong electric fan talaga, medyo pan siya. It would cause siguro overloading na. Tapos, Sir Manny, syempre, sa controller box or sa unit mismo, kapag na-install po iyan, siguro tatabangan man po kasi to yung mga installers i-identify kung sa na parte kan harong nindo pinakamagayon na ibuktak iyan. So, dahil na po paghiroon. So, ingatan po na dahil iyan naiinitan. So, siguro ito po, tabangan din nindo siguro sa pag-identify sa mo yung mga installers. Ituro nindo kung naiinitan ba ini, baka tiga anuhan ki
Ang tawag dyan? Nasisibihan ng tubig, Napaparipo, basta. nagpapaliso, sa saruso, Yan, nagsasaruso. natatagduan ki tubig. Yes. Yeah. Dahil hindi pagkarani sa Uh, may kalan, mm, kasi dahil po siya dapat mm. ma-expose sa too much heat po. Yan, oo. Kasi medyo made of plastic din yung ibang Yes. parts. So, yan po. And pag sobrang init, matutunaw po ang plastic. So, it would cause fire. Lalo na ngayon, fire prevention po tayo. Yes. Ikaw natin, advocate din natin. Then, isa din po, day po tapag mitiran, day tapag buksan. Day, kung may mahiling ka mong tornilyo, iling ka ng tornilyo, buksan ta daw. Iling ko na ng laog. So, data po pag ibuhon niya. Kasi, pag anything na parang tampering is medyo may kwan kita diyan. Saro po sa mga pulisiya na pag may mga tampering, medyo may penalidad. And then baka later on yung kwan mo na, di ka na mag-qualify as ma-disqualify ka na as member consumer. So later on kung may mga iba pang project si national government or si Aleco, baka di ka na kasabay. So ang mga arog po ka ng mga senaryo. So ibitaran din po pagbuksan niya kasi kung may mahiro kita dyan, baka magkausa din ng kikasulo. Wala baka dahil hindi magamit lo. Yes, yes, oo. Maghalat na lang po kita Oo. kang mapakaray. In Yes, kaso man po Ikaw nga po i-confront. kaya nga po mapatraining kita kay mga electricians na taga dyan sa Indo para matabangan ka mo kaya. Ito pong mga electricians na ito, si Aleco po ang ma-provide mga ito key service fee. Bako po kamo. So, kasabay na po ito duman sa monthly na pigbabayadan nindo. Ito pong sa 7 pesos daily o 7.40. So, yun na po ito ang serbisyo kaya itong mga technicians, mga electricians na readily available kung kaipuhan. Yes. Susunod, Ange, daipagsampayan po ang solar. Pagsampayan. Sa bakang gibon ba tayo po yan ki Ay, protective. suwire Yes. niya. So solar. Oo. Sa solar mismo baka kaganan do ki ano. So ano ang tawag diyan? Yo. Kasi may pole baga siya. May tubo. May Actually, tubo. Baka so ibabaw kang solar pag karagarin do ki body, diyan do magbalad ki body. Ako rin doon bala dito nga nagsamuya. So dahil po kaya pagibuhon. So siring man po kang unit kay itong controller box. Alagaan ta pong maray itong solar panel po mismo. Actually, itong solar panel, yun din po ang pinaka-puso din kay Neo. Yes. Kasi siya po ang nagkukuha kang saldang para i-charge itong control. Kung ito po medyo maalpog na or natatabunan may mga dahon-dahon, so kulang na din po ang makukuha niya, magagather niyang sunlight para mag-power po kang sa tuyang unit. Day po pagpatugtunan sa manok. Yes, seriously speaking, Sir Manny, day po kaya siya pwedeng madaganan or makaganan ki heavy na object sa ibabaw po kang solar panel. Iyan po igwang protective glass front. Yes. Di pagapuon. Day pagapuon, maski uyaman ako. Day po, pag nag-iwan ang mga go, day po. Bako po dyan ibaling ang Sabi ko po sa ito na ako makakirelate. Wala ko ako. Sige na sa Facebook, tawag, iiwala sa mag-ago. Ano kaya yan? Sige mo kayang load kaya. Paano Di na malulobat diretso na siya. Maski banggi, sige lang. Kasi may available na power para sa indang cellphone. And then, ito pong saro, di po siya pagtanggalon sa lugar niya itong controller and then ibagsak. Siyempre, made of material na medyo fragile. So, once na bagsak ko siya, baka po magkaroon dito. Mapasa. So, ayun, day pagtungtungan. Grabe naman yun. Tutungtungan. Sa totoo. Dagito na maray. Day pagpatungan ki mga heavy niya patungan ki ibang appliances or ano. Ano pa? Siguro, Sir Manny, so pag-switch off kang controller box, pag daiman gagamiton for a long period. For example, mabaro bakasyon ka mo. Wow. Balipat pa ba sa ibang isla? So, pag dai gagamiton po, aram nindong, dai nyo yan gagamiton for that period of time. I-off na lang muna. I-off na lang muna. And then, yung
yung sa solar panel na wire, itanggal naman sa sa Mhm. pinaka-unit. Madali man lang ito. And siguro Sir Manny, life tawag dito? So lifetime battery kaya dapat Mhm, iingatan talaga si unit. mhm, May lang, may duration sana po ang buhay kang baterya mhm. kaiyan, which is pera nga ni Sir Manny. Katatagan niya, Ang irarom na ang naman. ang usually po paano battery, sabi nila 5 years to 10 years lang ang Mhm. kanya. Depende po sa paggamit. Kung ang battery gagamit up to the extent na talagang kusang mag-off sa cellphone kung kusa tayong gagamit na hanggang mag-zero siya, nag-off na sa cellphone sige ang gamit madali pong maraot ang battery kaya the more na ginagamit ko siyang sagad-sagad, the more na mabawas ang kuwan. Pero sa tao 'pag sobrang trabaho so magkakailang kita, 'di na 'di kita matagal sa buhay ano. So, kaypuhan na sa tamang paggamit din din. Kaya Work-life balance pa oo, din. balansyado pa din. Mhm. Mhm. It doesn't necessarily mean na ayan na may available source na kita, isagad-sagad ta ang paggamit. So, in the Ansha, these are just among the tips na tinaod din sa tuya kang NEA sa paagi kang presentation ninda. And ihihiras ta ini Ansh kapag nagpuon na kita kan sa tuyang information, education, and communication campaigns. Kaiba, syempre, ang pre-membership education seminar with Miss Hilda. ang former guest niyo man po, digdi ang pirmi-pirmi nindong guest sa Kami naman, programa ni kami Ansh naman po Galero. mag-iiribahan sa luwas. So, mahiling po nindo kami in person. Wow. So yes po. So ining mga pighiras mi digdi, mas ipapasabot mi pa po ini sa IEC campaigns and syempre po during our Mm. BMS. Gusto mo man po na i-impart or Mm. ipaabot sa mga consumers na kung paano talaga gamiton nini. Di siya basta basang na lang ito sa Oo. inyo na Yes. they explain kung paano siya gamiton. So, 'yun, para po maalagaan tayo ni, mas maray na igwa kitang tamang impormasyon. Mm. So, yaon po ang Aleco para conduct kaining mga seminars na ini within the barangay po para hindi na po kamo pasiring din sa mainland para lang mag-seminar. So, kami na po ang madyan sa inyo. Kasi arami man po na medyo may May distansya. distansya ang sa Distansya, inyong yes. lugar. So, ayan. Bahala na po kan si Aleco. Personally po kami dudumanon. And Mahagad po kaming body. actually, upon release kay ni, baka makikig ka mo, napipicturean ka mo. Kasi i-require po talaga na pagtao po sa inyo kang unit, may diit na for photo ops, yan po for documentation and syempre so accountability po kan Accountability. Aleco, Mm. syempre. Oo. So, di And man kamo din po, syempre bilang member consumer di and mi po basang beneficiary. na pwede nilang ipanauhin ni o na walang Mhm. Documentation. documentation. Oo. So, di po matakot kasi may kwan din yan. Yung tinatawag ta data privacy. Data So, di mo po yun papanao sa ibang taong gusto mo kuakiar ka ng information. Ang palang po yan sa Aleco and then si Nea kasi sa iya po ining project na ini. Ini-implement lang ni Aleco. So, tabang-tamang po na mai-properly liquidate man po ini ni Nea. And pasalamatan ta, Sir Manny, syempre ang NEA. Actually, initially, peraman sana, sir, so intended sa to Actually, 300. ang initially ni-request lang talang digdi itong sa Ginanayan Islands nasa nito. And then some constituents doon sa medyo bulod na din doon sa Barangay Galicia. So, ang initial na ni-request namin is around 120 lang na Diba? consumers. 120, tas naging 1,000 po na beneficiaries. And in fact, more allocation More to come. will be prioritized po So, by diyan to po NEA para nahiling, sa ano. diyan to po nahiling kung gaano ka ano ini, ka pursigido ang sa tuyang national government na Yes. magtao kay tabang duman sa tuya, sa Aleco, and then sa tuyang mga kababayan na yun nga, yung mailawan po. And siguro, Sir Manny, idagdag ko lang kasi permita na babanggit sa ginanayan and nasabi mo din na ang pinaka-priority talaga po or ang inendorso talaga enot
is ining ginanayan as in iba pang parte. Kung nakadumana po kamo siguro sa ginanayan, si ginanayan po kaya ang sarong best example kay ini talaga na ano na Wala, wala na-meet niya yung lahat ng criteria Mm. kasi Oo, nasa isla po siya, wala siyang nasa Tahaw siya. wala siyang grid. And wala po siyang grid talaga. Oo. So, as of now, hindi talaga feasible na mabalyo Mapabalyo kitang linya mapabalyo kasi po kitang linya kasi either sa ta. masuba rin cable. So, Yes. ayan. Very expensive and so syempre habang naghahalat-halat po kita na makabangon ang Albay Electric Cooperative and so iba pa pong subsidiya na halik po sa national government, hiningo na po ang maitataotang form of energization dyan po sa Ginanayan kasabay po ining mga ibata pang barangay or sitio na beneficiaries. Actually, bako lang ining solar home system talaga ang mga programa para naman sa electrification. Gawa pa kita pag-upload na sitio electrification program which is actually later last year meron tayong in-energize na mga sitio. So, ayan. Ito po yung nag-construct kami kay linya talaga. Then, may house wiring po doon sa mga karungan na warang linya pa sa loob ng harong. So, kasabay po ito sa naging parang subsidy. So, igwa pa po kami kaan mga nakalinyada na mga lugar na mga sitios na for energization. Kasi nga, ito nga, targetan na 100% electrification. So, di po maghadit itong mga lugar na araw ito, mga sitio na gusto nilang mailawad. So, it's a matter of time lang po. Pighanapan mo po yan kipondo, lalo na ngunyan na supportive ang sa tuwing national government. So, sana po we assure na in time pailawan mo po kamo using yung distribution lines na talaga. Yung mga beneficiaries din natin ng solar, it doesn't mean na disqualified na kamo doon sa sa pinakalinya talaga. Kasi kung later on, halimbawa, mag-abot na duman sa linya, so pwede na kamo maglipat sa pinakalinya talaga. And then itong unit na initially na ibigay sa inyo, itong sa solar home system, ibabalik nyo lang po sa Aleco. Para po maitaumi man duman sa mga lugar na nangangaipo pa din. So, Apo. Before siguro we part ways, Sir Manny and Ma'am Candy, may naghahapon po kay Digdi, qualified po ba maging beneficiary ining mga nasa danger zones? Wow. danger zones. That's a very good question. Parang parang beauty pageant. Pahirap ang question. Thank you very much for that questions, Ange. Well, As much as we wanted to bring light sa Gabos, may mga certain limitations po dyan, depending on the LGUs. Pero ining solar home system, since minimal ang panito, they na makag kay mga wala distribution namang sites. permanent Wala installations siyang or permanent installation, facilities. wala siyang permanent facilities. We can reach out po na yung iba na So, iyan po mga kaleko, nasabutan ta na po ang manungod didi sa programang PVM, SHS. Talagang na-explicar ka sa tuyang magayunon. Tapos pugion talaga na guest na for today si Ma'am Candy and si Sir Manny. So, baka po may maya pa po kamong, kumbaga final na pataratarasa sa tuyang mga paradangog for today's video. Sir Manny, go ahead. voice first, Yes. Actually, yun po ang masasabi namin, Aleco is here and in the support of our national government para po maabot tayo itong mga lugar talaga na di kayang abuton sa regular na connection. So with the introduction kay ning solar home system, makapagserbisyo po kita duman sa mga kababayan. So we hope po na maging successful po ini. And kami din po sa committee, minamawat po na lang kita sa 1,000 na beneficiaries, kundi makapagtao pa kitang serbisyo sa another kung perang ribo pa. Oo. So, yan, Candy. Well, ako naman, Ange, gusto tang pasalamatan sa tuyang mga member consumer owners and of course, the general public po sa padagos sa pagsuporta sa Albay Electric Cooperative Incorporated. So, sa nahihiling nindo sa mga nakaaging aldaw, bako sana, Ange, ining mga electrification
efforts ang tigigibot ta kundi nahiling ta din nasaksihan ta kang nakaaging bulan ang naging groundbreaking ceremony kan Kulyat Substation and also ang Ligao Substation. So ini po mga lakdang kang Albay Electric Cooperative tangani po marealisar ta po ang promesa sa Indo during the General Assembly na an Aleco gigibuhon an gabos tangani ini makabangon to become fully and technically and financially viable. So padiit-diit po. And in fact, para kita magti 3 years pa lang and nakulo na po kitang changes bako lang sa tuyang mga facilities kundi ang mga institutional reforms na pigdadara po kan Albay Electric Cooperative. Nahihiling po nindo siguro dakulon pa po kitang mga mangyayari pang changes, mga revolutions pag-abot sa mga pigo-offer po kan Albay Electric Cooperative bako lamang sa satuyang serbisyo kundi even sa satuyang mga polisiya. So sa mga maabot na aldaw abangan ta po iyan lalong-lalo na sa pigluluto tangon yan sa satuyang Institutional Services Department pag-abot po dyan sa complaint handling. So diit-diit po relax na po kamo. Mahihiling ta maabot po ang aldaw na parehas tang pigahalat na ang Aleco po free na from all the burdens of the past. Wow. Ibig sabihin, pati sa mga utang ka po, magkakaarayos, ang facilities na talagang okay na, established na. Day na po, or very, very minimal na sana siguro ang mga power outages na mga madalas na pagrereklamo kan sa tuyang mga ka-Aleco. So rest assured na through our Acting General Manager, Engineer Wilfredo Obuksit, and the rest of the management committee, ginigibo po an gabos para matao sa Indo and better services that connect Albayans. Wow. So yan mga ka-Aleco for 1 hour dakul kitang naukudan makusa naman ng udigdi sa PVM SHS may mga segue pagkat naman ng sa pagkamuot and sa babang mga programa. So in behalf po kan sa yung Acting General Manager si Engineer Wilfredo Obuksit, kami po minapasalamat for being with us for being with us always sa programang Aleconnect. And sa masunod na semana, Marso 13, 2025, mag-iribahan po girari kita digdi sa Radyo Pilipinas Albay. Another episode, another learnings, kumbaga, sa satuyang mga ka-MCOs or mga ka-Aleco. And para po sa mga queries, concerns, and muya pa nindong ipaabot na mga mensahe sa Samuya, please don't hesitate to call or contact our hotline 0908-6773-393 for smart users. Para naman po sa mga Globe users, don't forget po ining hotline number namin 0915-9953-455 para po yan sa Globe. And kung muyaman nindo mag-message sa Facebook, i-message lang po nindo ang Albay Electric Cooperative, INC. Iyan po ang samuyang official Facebook account. And of course, samuyang email address, aleco.cares@gmail.com. So sa girari po, salamat Ma'am Candy and Engineer Manny. Salamat mga ka-Aleco. Mag-irilingan po girari kita sa masunod na episode kan Aleconnect. Ako po si Ange Galero, ang PIO kan Albay Electric Cooperative. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.